Morning mga brad, mga kapatid. Dito tayo ngayon sa Perryville, Missouri. Pupunta tayo ng Walmart. Ayan. Mamimili tayo ng konting food kasi kulang na yung food natin. Papakita ko lang din yung load natin mga kapatid. Ayan bale electrical components galing yan ng Leeds, Alabama papuntang Calgary, Alberta. Napakagaang lang yan mga kapatid. Doon ako nagpa-park sa bandang likod kanina. Pinaalis ako pinapunta ako dito. So pinalalamig ko lang yung makina para patayin ko. So ito yung mga inilalagay sa yung mga matataas na ng mga tower ng kuryente, yung mga high tension wire. Parang yan yung flip switch nya conduit yan. So ang bigat lang nito is 6,400 pounds. Yang 8 crate na yan. Napakagaang lang mga kapatid. Ang tatakboy natin is 3,000 mula dun sa pinag-pick upan ko hanggang Calgary is 3,700 kilometers. Ayan. Pinalalamig ko lang si Alex and then we're good to go. Dito na to natulog kagabi mga kapatid. Dito na siya nagpahinga. Ayan yung Walmart dito sa Perryville, Missouri. Bibili lang tayo ng konting food natin and then way to go na tayo meron pa tayong natitirang almost 3,000 kilometers. 700 kilometers pa lang ang nabiyahe ko mga kapatid. Kaka-start ko pa lang kahapon, then nag-stop ako ng maaga. So kita-kita tayo sa daan. Maya-maya lang, mamimili lang muna ako. Good morning. Padadaan lang natin sa Walmart. Bumili tayo ng konting pagkain dahil mabibitin yung ating pagkain. Tingnan mo tong kotse na to. Kinat niya ako kaagad Anyways, ganyan talaga sila yung feeling nila. Yung ino-overtaken nila is kotse lang Hindi nila naisip na meron din siya sinusundan. Kapag biglang nag-stop yon, sa pulis siya sa akin, di ba? So yun nga. Nag-pick up tayo ng load from Alabama, delivery all the way sa Calgary, Alberta. 3,700 kilometers. Babiyahin natin ng 3.5 days mga kapatid. 3.5 days ang biyahe natin yan. And gusto ko rin kunin tong opportunity na to para pagpasalamat sa mga bumati sa aking kaarawan, sa ating Facebook page Manibelang Pinoy. Maraming salamat sa inyong pagbati. At nagpapasalamat ako lalo na sa taas dahil binigyan niya na naman ako ng panibagong taon ng buhay na punong-puno ng pag-asa at biyaya. Maraming salamat sa taas. Alam ko na lahat to is design niya para sa ating lahat, hindi lang para sa akin pero para sa ating lahat para mabuhay sa mundong ito at spend it wisely and worthwhile and maraming salamat sa panibagong taon na naman ng pakikibaka at patuloy na biyahe ng buhay. At salamat din sa inyo mga kapatid, mga brad, sa ating mga viewers and subscribers sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Though ngayon is once a week na lang ako nakakapag-upload dahil naging busy nga ako dito sa aking bagong company.
Kailangan pag-aralan ko yung sistema nila, yung mga ruta. Napaka-importante ng ruta, mga kapatid, ano. Kailangan kabisaduhin ko yung ruta na kung saan is alam ko na merong load doon na lalabas, ano, para makabalik ng Canada. Hindi problema yung ano wala talagang magandang load palabas ng Canada, but then kailangan maposisyon ko yung sarili ko sa isang area kung saan alam ko na may lalabas na load pabalik ng Canada, na mako-compensate niya yung hindi masyado magandang biyahe palabas papuntang US, ano, from Canada to US. Ang magandang biyahe lagi sa amin is yung from US to Canada, kasi yung presyo niya is halos nadodoble, no. Pero yung palabas minsan konti lang, hindi naman lugi, but then konti lang ang income, yung load na galing ng Canada papuntang US. So yun, isa yon sa mga pinag-aaralan ko. And then lagi akong nagbababad sa load board, dahil every time na mayroong lalabas na load doon, ano, na papunta ng Canada, ginajot down ko yung number ng agent, kung sino yung agent, kung saan yung area niya, no, para at least kung sakaling mapunta ako sa state na yon or sa area na yon, meron akong pwedeng kontakin na agent. Kung walang load na available sa load board, pwede ko silang kontakin at sabihin na nasa area ako. If ever na meron silang load na lumabas, masabi ko na nasa area lang nila ako. Isa yon sa kailangan, dahil kadalasan is kumukuha kami ng load, tumitingin kami ng sarili naming load sa load board, kailangan na makibisado namin yung mga agents na nagbibigay ng load papuntang Canada, no? Makausap sila, no, magpakilala sa kanila na owner operator tayo from Canada, na always ready kapag nandun sa area nila pabalik ng Canada. So kailangan nating mag-build ng relationship sa mga agents, ano. So kasama yun ngayon sa nadagdag sa trabaho ko. Dati spoon feed lang, ano, bibigay lang ng dispatch. Ngayon hindi, kailangan matyaga ka, nagbabantay sa load board, and binabantayan mo yung mga loads na lumalabas, para kung meron, pwede mo na kagad i-commit yung load na yon na pipick upin mo, no, kapag sakto sa pupuntahan mo at may oras ka pa para i-pick up yon, then kailangan mo nang i-commit na pipick upin mo yung load na yon, and then tatawag ka sa agent para i-book niya yon para sa'yo. Although matrabaho, syempre lahat naman ng bagay, no, kapag merong presyo, merong trabaho, no. Hindi kagaya dati na per mile tayo, although naging revenue rin tayo o yung percentage na tinatawag, iba na ngayon, kasi ikaw mismo ang mamimili ng yung load sa load board. So yun, ang kaganapan, yung lumber na na-pick up ko, na dineliver ko sa Wisconsin, hindi na ako nakapag-video noon, mga kapatid, ano. Nung pinick up ko to sa Alabama, hindi na rin ako nakapag-video dahil umaambon noon, nagmamadali ako. Pero nakita nyo naman na kanina kung ano yung load natin, napakagang lang. Though tumakbo tayo ng empty from Wisconsin to Alabama, 1,000 kilometers yun, mga kapatid. Mantakin nyo, no, 1,000 kilometers na empty. Ibig sabihin, pag empty ako, walang bayad yun, ano. I mean, gumagamit ako ng diesel, ano, kung dadaan ako ng toll, magbabayad ako ng toll, walang bayad yun. Pero kinuha ko pa rin dahil after computing, ano, kung ano talaga yung lalabas na per mile ko, nakita ko na profitable pa rin. Kaya kinuha ko tong load na to papunta ng Canada. At isa pa is napakagaang niya lang, no? Kaya mayroon pa rin profit. At kagaya nung last video, sabi ko nga, mas mataas
kahit papano yung kinikita ko ngayon compared sa dati. Though nadagdagan ng trabaho, but then nadagdagan din naman yung kita. Ganun naman talaga, no? So yun, tuloy-tuloy yung ating biyahe. Later on, kapag nag-stop tayo mga kapatid, sa isang magandang spot, is I will try na magpalipad ng drone dahil maganda ang klima, hindi malakas ang hangin, para kahit paano makakita tayo ng ibang view naman, hindi na lang puro ako, yung kalsada, nakakasawa na yung pagmumukha ko mga kapatid. As much as possible nga is ayoko ipakita yung mukha ko. Yung iba, meron pa kang comment nung nakaraan na puro sa'yo na lang nakatutok yung camera, parang gano'n. Pasensya nyo na, kaya kadalasan makita nyo hindi na nakatutok sa akin, nasa ginagawa ko na lang sa load ko sa kalsada. Pero later on, I'll do my best na makapagpalipad ng drone. As long as nasa area tayo na hindi restricted, gagawin natin yan. So yun lamang mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Magkita-kita tayo mamaya. Good afternoon, good evening na pala mga kapatid, Bale, nandito na ako sa sa Minot, North Dakota, mga kapatid. Ilagay ko dito tong ko, camera ko. Minot, North Dakota. Bale, ang layo ko na lang sa border is around 1.5 hour. 1.5 hour na lang ang layo ko. Pero mga kapatid, bukas ang available driving time ko lang is 3 hours and 20 minutes. Ibig sabihin, yung 70 hours na available sa akin for sa US is 8 days, sa Canada is 7 days, ubos na. Ang naiiwan na lang is 3 hours and 20 minutes. At bukas, ang papasok lang na recap hours ko is 7 minutes. Ibig sabihin, last Friday, nakapag-drive lang ako dun sa Friday na 24 hours is 7 minutes lang. Ang nangyari kasi noon, naghintay ako ng clearance ng load ko. Kaya nasayang yung oras ko, Sana pala bumiyahe na lang ako ng Saturday. Kasi ito nangyari ngayon, bukas wala nang driving time. So ibig sabihin, after 3 hours and 20 minutes bukas, kailangan ko na mag-stop, Hindi ako makakarating ng delivery ko na to sa Calgary kasi bitin yung oras ko. Kailangan kong hintayin ang 10 PM bukas ng gabi para makuha ko yung recap hours ko ng Saturday na 12 hours. So, yun ang mangyayari. Gustuin ko mang magmaneho bukas, hindi pwede.
kasi yun ang rules dito, no? And kailangan kong sumunod or else magkakaroon ako ng violation sa clock. So napakahigpit nila dito pagdating sa hours of service mo. Dapat talagang susundin mo yung hours of service, no? So yeah, dito tayo sa Flying J, ayan, sa Minot. Kanina nagpalipad ako ng drone. Kaya lang ang problema is may limit dito kasi merong airport. May airport dito sa part na to at meron ding airport dito. Maliit lang, no? Kasi mga farm dito, meron silang runway, lumilipad yung mga eroplano rito. Ang pwede ko lang ipalipad dito sa area na to is pataas is 100 feet and then yung palayo dito is like 100 feet din paikot, ano. So wala akong masyadong nakuhanan. Siguro bukas pagpasok ko ng Canada doon, meron akong mabibidyohan doon, mga kapatid. Yeah. So ito yung itsura ng area na to. Hindi siya ganun kalakihan, ano. Kasya di siguro dito mga 50 na mga truck, 50 units ang kasya dito. Ito paikot-ikot tong si Cersei, oh. Ginagawa niyang racetrack dito. Paikot-ikot siya. Kanina pa yan, eh. Ang dami namang bakante, oh. Ito sa tabi ko, bakante to. Pwede pa isa dito. So ito yung papunta na ng border. Ayan. Sa Saskatchewan, ano, sa may North Portal. Ito naman yung pabalik ng Minneapolis. No? Pag papunta ka ng east, papunta ng North Dakota, South Dakota, tapos Minneapolis, Minnesota, Wisconsin. Pag kubanan ka naman, papunta naman ng west. Papunta na ng Montana, Idaho, Washington, no? Oregon, Utah, papunta na diyan, California, no? So yan yung ating load. Ito, di ba, nilalagay ito dun sa yung sa mga tower ng Napocor, ano? Yan, oh. Yung sa mga high tension na wires, ano, sa mga poste. Ayan, oh. So sa isang crate, 6 lang ang laman yan, 6 na piraso. So 8 crate yan. And napakagang lang yan, 6,200 pounds, mga kapatid. Umuusog yung mga ko. Siguro maluwag yung tali ng ko. Dapat pukpukin ko pa balik dito. Kasi pag lumampas na rito yan, oversized na. Wala naman lumuwag sa mga straps, ano. Kasi magaang lang naman yan. Overkill nga ito, eh. Itong dalawa na to dahil sa ibabaw ng load is 5,500. 5,500. 10,000, bali 11,000 ang working load limit itong dalawang strap. Yung dalawang pirasong yan, baka lang yan, 1,500 pounds. 10 times, 10 times. So yung gulong natin, yan ang unang papalitan. Gulong ng trailer, tayo na magbabayad niyan. Ayan, so maluwag pa dito, marami pang space, ayan. Maulan yung aking biyahe, no? Halos ng mga dinaanan ko is pabugso-bugso yung ulan, mga kapatid. Kaya wala tayong masyadong video. And then focus ako talaga kasi gusto ko sana talaga na makatawid ng border, ano. And yeah, may enough time na ako. Kaya medyo mabilis yung takbo ko. Nakapokus ako sa kalsada, hindi ako nakakapag-video. Tsaka tamad lang ako talaga, mga kapatid.
Ayan oh, bago na yung gulong natin, ano. Nakita niyo yung ano, yung pudpud, ano. Ayan, pinalitan na natin 'yan. 2 weeks ago. So good for another 1.5 year na naman 'yan, mga kapatid. So yun lang mga kapatid, magpapahinga na tayo. Bukas kahit hindi ako maaga, 3 hours lang naman ako magdadrive bukas. Then stop na ako agad. Kaya siguro manunood lang ako ng mga pelikula ngayon, ano, sa Netflix. Walang gagawin eh, maaga pa. Tapos na tayong maggabihan, tapos na rin tayong mag-shower. So yeah, papahinga na tayo. So kita-kita tayo bukas. Or I don't know, kapag sinipag ako ngayon, baka i-upload ko na to para meron kayong mapanood. Bukas, Friday na nga pala. Wait, yeah, bukas Friday na. So kailangang i-upload ko ito para meron kayong mapanood bukas, mga kapatid. So isang magandang araw sa lahat. At tuloy-tuloy ang ating biyahe ng buhay. At huwag niyong kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy, isang magandang araw, mga kapatid.